Okay. So hello guys. Ayun, magandang araw sa inyo na manonood ng atin pong content para sa araw na ito, no. So ang ating bibigyang review or bibigyan natin ng insights natin ay ang game or NFT game na tinatawag nating Soul Keeper. So ito po ang pinaka gameplay niya. Ito yung pinaka parang pagpasok mo ng game ito agad yung makikita mo. So ayan. Um, Halos 1 week na rin ako naglalaro kaya medyo mataas na rin level ko, and then gagawa natin siya ng video. Titignan natin, no, kung talaga bang maganda yung game, and then makaka-earn ba talaga tayo dito sa game na to, no? So una, pakita ko muna kung paano yung game niya, no. So galing din ako sa game na Along with the Gods, kaya halos parehas din siya ng gameplay, no. So meron din siya mga evolve no, tsaka may mga SSR at tsaka yung mga R nating heroes. So pag R, alam naman natin yung R, sila yung mga 3 star, sila yung mga normal, and then yung SR 4 star, and then yung 5 star, sila yung mga SSR na tinatawag natin, 5 star natural sila. So ayun, sa basic gameplay niya, maganda yung kanyang graphics, no. um, sa paglaban sa mga monster na, so sobrang parehas lang din siya sa Along with the Gods, kaso nga lang mas marami ditong stages, mas marami din ditong parang level, no. Ayan, may kabila pa, no. Tapos iba din yung ano dito, yung rewards mas maganda. Tapos ayun, yung sa pagdating naman sa gameplay, 3D siya. Kaya masasabi ko din na maganda kasi dun sa Along with the Gods, no, um, 2D lang siya. Although maganda rin talaga yung Along with the Gods kasi halos 1 year din ako naglaro nun na bago siya nawala. Pero dito kasi sa Soul Seeker, 3D siya. At the same time na nakokontrol mo yung character mo, meron kang pwede kang gawa din ng play, lalo na pag dito sa mga um, pag sa mga kinakalaban natin yung sa mga stages, no. So try muna natin 'tong labanan dito muna sa natapos natin para makita nyo lang yung gameplay, no. So yan, meron din siya mga action points, sila yung parang energy sa game. So ito, so hindi ko na siya nilagyan ng sounds, no, kasi maiingi, pero sige, lalagyan ko din mamaya. So ito yung pinaka gameplay niya to, 3D. So pwede natin siya baguhin yung angle natin. Merong zoom, distance, and air. So air yung ginagamit lagi, pero maganda rin yung zoom. Ayan, nakalapit yan. Nakikita mo talaga yung pinaka actual na labanan. And then maganda rin yung graphics niya, no. Solid din yung pinaka gameplay niya, no. So basic lang din, papalevelin mo yung mga character mo, lalagyan mo siya ng set, tas meron ding mga runes. Ayun, tas yung mga skill pinapa-level up din. So tingnan din natin yung isang angle, yung distant. Ayan. Ayan, nakadistansya lang siya pero kitang-kita mo pa rin yung bakbakan. Ayan. Tas ito naman yung 3D. Ayan. Yung air pala, nasa ibabaw na, nasa taas. Ayan. So ganyan, basically ganyan na talaga yung game. Ayan. Kitang-kita, maganda yung graphics niya. Actually, natutuwa din ako kasi pwede mo siyang kontrolin. Nagagalaw mo siya kung saan siya pupunta. Tapos pwede rin siyang isa-isa. Ayan. Ko-command mo lang siya dito kung saan gusto mo puntahin. Tapos kusa na siya nag-skill, meron din siyang auto, and then meron siyang times 2 level 2. So yung ano din niya, sa elements, yung kanyang principle, ganyan din, paresa lang with the gods. Fire lamang siya sa earth, earth lamang siya sa water, water lamang siya sa fire, and then yung light tsaka yung dark, masakit yung damage sila sa isa't isa. So ayan, hero deals greater damage to enemy with inferior element. However, light and darkness properties cause a lot of damage to each other. So ayan, so natapos na natin yung stage na to. So ayan, basically ganun talaga yung gameplay niya. So ayan, tapos mayroong makuha na akong item. So punta naman tayo dito sa ano nga ba yung kailangan nating i-farm dito na nako-convert natin sa coin na tinatawag natin yung soul coin. Yung pinaka iniipon natin dito, itong nakikita nyo number 7 sa taas, no. Ito yung katabi ng name natin, yung parang bulaklak. Ang tawag yan is soul shard. Ito siya. Ayan, soul shard. So, ayan yung pinaka natin. Iniipon natin na nakukuha natin sa game. Actually, nandito yan lahat. Lahat ng stages nandito yan, simula sa normal.
umpisa pa lang meron ka na makukuha niyan. Chances, no? Probability, no? Pero may time na malaki yung chance na makakuha ka niyan, depende sa stage na pupuntahan mo. So, mas malayong stage, mas mataas yung probability na makakuha ka ng soul shard. So, ngayon, nandito na ako actually sa gitna, hero. So, normal, hero, and then epic. So, hero pa lang ako, chapter 8, and then dito sa 11. So, hindi ko na siya matalo, kailangan ko pa magpa-upgrade ng mga characters ko. Pero yun, makukuha na natin siya dito. Ayan o. Lahat ng stage yan, meron niyang soul shard na binibigay. Ayan. So, in-game. Tapos, yan yung pinaka-common na pinagkukanan ng soul shard. Pero kung gusto mong ibang way, ito lang o, nakalagay sa taas, how to get soul shards. Ito. Ayan, nakalagay dyan. Meron sa achievement. So, pupunta ka na kagad doon, diretso. Ayan. So, dito, alam mo sa dulo yan. Ito, ay, Arena Hero. Eto. So, ayan, endless growth. So, basta sinasabi niya, kinukuman niya kung saan. Ayan, sa story. Ayan. Ito, soul shard. So, may mga ganun. Pero sa arena, meron din. Makakapag-arena tayo once na mag-level 20 na yung pinaka-account natin. Ayan. So, sa arena, ang current rank natin is silver 2. So, sa reward, ayan. Pag nag-rank 1 ka, 1,400. So, kailangan mo lang din mag-grind. Soul shard din ito. Sa second place, hanggang 1,000. Pag nakapasok ka ng 1,000 place, 1,000 pataas, ayun, meron ka ng makukuhang soul shard. Ayan. So, dito pa lang ako ngayon sa silver 2. Ito pa lang. Gem pa lang yung makukuha ko. Pero, kailangan mo naman din magpalakas na. So, meron pa tayong 1 day para mag-arena. So, pakita ko na rin sa inyo kung paano naglalaban sa arena. Try natin itong nasa pinakababa. Ang CP lang din natin is around 120. Actually, pwede ko pang palitan yung gusto ko lang maliit lang. Sige, try na natin to. Medyo log yata ako dito pero sige, pakita ko lang din kung paano yung gameplay. So, kayo na din bahala, no? Pero ang advice ko lang pag mag-arena kayo, magpo-focus kayo sa arena. Mas maganda kung pare-parehas kayo ng element. Halimbawa, kung light kayo, puro light lang din yung commonly or yung mas marami din sa team mo para mas maraming effect. Kasi ang kalimitan sa effect ng yung mga passive effect ng mga hero, nagbe-benefits kung kapwa lang din nila element. For example, yung isa kong character, itong healer ko na light, meron siyang extra effect sa mga kapwa niya, light din, sa mga light heroes din, no? Meron pa siyang ibang effect. Ayan, so ito yung mga tapon natin. Ito yung ginagaya kong build. So nga lang water siya. Diba, pare-pare sila. Halos to lahat water. Ito naman, dark yung madami. Ito, puro dark lahat. So ganun yung pinaka-advice ko if magkaano kayo, arena. Pero yun nga, makakakuha din tayo dun sa dito. Ayan, dito ka nakakapag-farm sa abandoned fortress ng mga rings. Dito sa temple yung mga elemental stones, pwede ka magsama ng mga heroes, dungeon, dito naman yung mga runes, palakas na pataas yung quality ng runes na nakukuha natin hanggang legend or yung orange. Tapos ito naman sa parang tower natin to. Kato sa ano naman, parang infinity tower ng Along with the Gods, no? So yan. Tapos dito naman ito yung bag niya, dito nakalagay lahat ng items natin. Consumables, pwede mong gamitin to pang-upgrade, so na yun, pwede magsama ng hero, runes, equipments, ginagamit sa pag-craft ng mga armor sets, tsaka mga weapons, and then special, ayun na, transcend stone na yan, andyan siya nakalagay. So yun basically yung pinaka-game. So paano ba natin siya, di ba, for example, nakakuha tayo ng soul shard, paano natin siya ilalabas sa game? Punta ka lang dito, click mo lang tong pangalan mo, tapos pinutin mo tong soul token. So, pagka-click mo nung pinaka-name mo sa taas, icon na yun, may nakalagay dito soul token, then may crafting soul shard, and then may soul token creation. So, para ma-connect mo siya, kailangan pala, unang-una, mag-create ka muna ng play wallet. Play wallet na nasa Google Play Store, yung application na yun. Tapos, gawa ka ng account doon, and then yun yung i-connect mo dito. Tapos yung play wallet, pwede mo na rin siya i-connect dun sa sa site ng Wimix. Gagamitan lang yon. So siguro gawin ko na lang din ng iba pang video patungkol naman sa paano i-connect yun, okay? Pero dito naman,
Ayun, so makikita natin yung crafting soul shard dito. Pwede ko naman siya ulit ibalik. Pabalik naman sa game. So, kasi ito naman, pag ibabalik natin yung soul shard natin na nasa wallet ko na kasi nakapag-ano na ako kanina eh. Nakapaglagay na ako ng shard kaninang umaga. Ito, meron akong 8. So, yung 8 na yun, kung ibabalik ko siya sa game, gusto kong gawin, ganito lang gagawin ko, crafting soul shard. Pabalik yan sa game. Tapos, pag ilalabas naman natin yung soul shard dun sa may wallet natin, itong soul token. So, nga lang, nakapag-ano na ako kanina, ngayong araw na to, nakapag-out na ako. So, antay ulit ako ng 1 day. Pero ito yung pipinutin natin, soul token. Pag hindi ka pa connected talaga, kiklik mo lang yan, and then lalabas sa'yo na i-need mo i-connect yung ID mo. And then, magta-transpose na, lilipat siya dun sa, lilipat siya dun sa pinaka-play wallet as meron dong command na kung gusto mo siyang i-allow mo lang doon. Pagka-allow mo, babalik ka sa game and then may signature. Basta lagi nyo tatandaan, nag-error yan kapag walang balance yung Wimix mo kasi may gas fee yan eh. Pero, kapag may gas fee na, wala naman ang problema. Kailangan yung diretso na, lalo na kung sa cellphone kayo, diretso nyo na talaga. Click nyo lang yan. Pag nag-level 20 ng account nyo, magkakaganto na. Magkakaganto na. I-ano nyo lang. I-click nyo lang and then makakonik na automatic. So, yun lang. And so, I hope natuto kayo din sa video natin na to about sa game na Soul Seeker. Actually, advisable to. Napakaganda ng gameplay niya. Gustong-gusto ko lalo na napamahalin ako sa game na Along with the Gods. And then, kitang-kita ko na alala ko dito yung Along with the Gods. Lalo na sa mga heroes din. May mga similarities. And then, ayun. Kung ganito yung mga type nyo na game, advice ko na simulan nyo na dahil yung coin nito maganda rin naman. Although hindi naman siya sobrang taas, pero free to play siya. Wala kang gagastusin dito. Pwede kang magsimula mag-game ng complete to earn player ka lang talaga. Pwede sa ito. Kailangan mo lang magpalakas, kailangan mo lang magtiyaga, no? And then sortihan din sa mag-summon. So ito may summon din dito. May event ngayon. Kaya habol na kayo. Kita-kita tayo. Tapos basta marami pang interesting things dito na gagawin ko na lang siguro sa susunod na video para masyadong humaba to. So yun lang. God bless about isa sa inyo and stay motivated. Bye.